At sa pilit nilang pakikialam, sa pagpilit nilang pakikialam, gumagawa na sila ng, nag-iimbento na sila ng witnesses, nag-iimbento na sila ng Kaso. nakita nyo ba yung investigation sa House of Representatives? Nakita ninyo kung paano nila ginawa na magsalita si Garma, si Royina Garma, yung pulis na babae. Paano nila ginawa? Diba una sinabi nila, uy, pinatay mo ang boss mo, may kaso kang murder. Tapos anong ginawa nila sa likod? Sinabihan nila, hindi ka namin iimbestigahan sa murder. Mag-witness ka kay Duterte. Saan ang investigasyon ngayon sa murder ng boss niya? Wala, di ba? Kasi yun ang kapalit. Ayun mga kababayan, muling pong binalikan ni VP Sara Duterte itong si Colonel Garma, no? Colonel Royina Garma. Controversial po siya noong last year mga kababayan, nung kasagsagan ng hearing nila doon sa Quadcom. Kasi po ay kanya pong isiniwalat or yung kanyang mga sinasabi about doon sa reward system mga kababayan, no? Yung inutos daw umano ni Pangulong Duterte na may reward system doon sa mga pulis kung sila po ay makapatay ng mga drug addict. Ayan, so yun po yung isiniwalat niya mga kabayan, at bigla nga po siyang nawala, no? Noong November 7, 2024 matapos siyang mag-appear doon sa Quadcom ng mga ilang appearance, siguro mga 2 or 3 ata siyang appearance doon, ay umalis po siya ng bansa mga kabayan, na pumunta po siya sa Amerika. At itong si GM Garma mga kabayan, or Police Colonel Royina Garma, ay itinuro din na suspect mga kabayan doon sa pagpaslang naman sa isang PCSO board member na nagngangalang Wesley Barayuga mga kabayan, no? Noong July 30, 2020 ay pinatay nga po ito doon sa Mandaluyong mga kabayan ng mga unidentified men. At itong si Colonel Santi Mendoza mga kabayan, Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza, ay nagsalita rin doon sa hearing no sa Quadcom, at kanya pong itinuro nga na itong si GM Garma mga kabayan ang nag-utos daw na paslangin itong si Wesley Barayuga. At mariing itinanggi naman din ito mga kabayan, no, ni Colonel Garma itong mga paratang sa kanya na siya daw po yung nag-utos para paslangin itong si Barayuga. At ewan ko, hanggang ngayon wala tayong balita kung ano pong nangyari dito sa kaso, no mga kababayan, at yung mga isiniwalat nga po ni Colonel Garma na mga reward system mga kababayan. At ito nga po sabi ni VP Sara ay gawa-gawa sila ng mga kwento, no, sa mga witnesses nila daw mga kababayan, para idiin nga po dito kay Pangulong Duterte mga kababayan. So panoorin natin mga kababayan ito pang mga ibang sinasabi pa ni VP Sara Duterte dito po sa kanyang or sa rally, no, sa Free Duterte rally doon po sa The Hague, Netherlands. Magsalita ka na magsalita kasi kailangan namin ng witness dahil wala kaming hawak kahit isang ebidensya. Hindi lang yan si Royina Garma, meron pang isa dyan na pinipilit nila na magsalita. Sabi nila, i-threaten daw yung witnesses. Ang tagal na alam ni Pangulong Duterte na pumapasok ang ICC sa Pilipinas. Kahit isang beses, meron ba siyang ginawa kay Las Cañas? Ang tagal na Las Cañas nagsasalita. Kahit isang beses, may ginawa ba siya kay Matubato? Ang tagal na ni Matubato nagsasalita. May ginawa ba sa mga ICC prosecutors na pumasok sa Pilipinas? Wala. Pinipilit lang nila yung gusto nila. Naghahanap sila ng justification para sa injustice na ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya yan po mga kababayan, ang kailangan natin paulit-ulit na sabihin sa mundo. Kanina may nagtatanong, nagrarally tayo ng nagrarally, wala namang nakikinig sa atin, tayo-tayo lang din.
Ano bang pwede natin gawin? Madami sa inyo ang dual citizens na. Diba? Madami sa inyo, ang karamihan sa inyo, majority dito, 90% or 98 siguro percent ay tiga Europe. Sabihan ninyo ang mga gobyerno ninyo. Bigyan nyo kami ng accounting sa binibigay namin sa ICC. Bakit tayo nagko-contribute sa ICC tapos ganyan lang yung ginagawa nila? Iniipit nila ang mga kalaban sa politika. Nagpapagamit sila sa mga bansa. Ginagawa nila exchange gift. Ang kaso nila para sa kooperasyon ng may problema sa politika. Nagawang business. Yan ang pwede natin gawin. Pilitin ninyo ang mga gobyerno ninyo magtanong, bakit kayo nagko-contribute sa ICC? Bakit kayo nagko-contribute sa isang institusyon na ang ginagawa ay isang injustice sa aming kababayan? Ganyan dapat ang paulit-ulit natin na tanong. Ganyan din ang paulit-ulit natin na sasabihin sa ICC. Huwag niyo na ipagpilitan ang mali ninyo. Tanggapin niyo na lang na unang-una, hindi talaga kayo pwede na mag-imbestiga. Pangalawa, kahit nag-imbestiga kayo, kahit hindi na pwede, kita nyo, wala kayong mga ebidensya. Hanggang doon sa Pilipinas, lahat ng namatay ay war on drugs. Para lang mapatuloy nila ang kanilang narrative o kanilang istorya na marami ang namatay sa war on drugs. Ang kalabasan, 43 murder cases. 43 murder cases, pero sa nasabi, crimes against humanity. Ano ang namatay mga kriminal? At hindi pa nga tayo sigurado kung yung 43 na yon ay totoo ngang namatay. Tanim buto. Diba? Kasi merong isa, ang sabi niya, diba? Uy, bakit yung picture na Ali Sheila. Yes, si Ali ng Sheila. tatay ko na hindi naman pinatay sa war on drugs, wala namang kinalaman sa droga, ay nandyan sa mga biktima. Nag-iimbento na lang para lang ipagpatuloy, para lang patuloy din ang suporta ng mga malalaking bansa sa organisasyon ng ICC. Ayan, so nag-iimbento sila mga kababayan no, ng mga witnesses at mga kaso para idiin talaga si dating Pangulong Duterte dito po sa mga kaso na ito at para masali doon sa AJK daw mga kababayan no. At ito nga po yung latest ngayon, yung missing sabungero mga kababayan na kung saan meron na pong sinasabi itong DOJ Secretary na si Secretary Boying Remulla na link mga kababayan or inililink dito po sa drug war mga kababayan itong mga nawawalang sabungero para idiin na yung may kasalanan dito ay si Pangulong Duterte pa rin mga kababayan. Although marami po ang nagsalita na po dito no na iba pang mga personalidad na talagang may posibilidad na ililink to sa drug war ni Pangulong Duterte at ito na nga mga kababayan nangyari na nga nililink na nga po ni DOJ Secretary Boying Remulla itong mga missing sabungero no dito sa drug war. At meron pa daw pong isang witness mga kababayan no, bukod kay Royina Garma na pilit po nilang inadawit itong si Pangulong Duterte mga kababayan at wala naman silang makukuhang ebidensya. At pati nga po itong kay Matubato at si Las Cañas na sobrang tagal na po itong nagsalita. Noon pa po ito mga kababayan, no, itong pangalan ng Matubato at Las Cañas nagsalita na against dito kay Pangulong Duterte pero wala po silang sulit na ebidensya talaga na
malilink doon kay Pangulong Duterte dito sa mga AJK umano, no? Doon pa lang sa Davao, itong sinasabi nilang Davao Death Squad, mga kababayan, na marami daw pinapatay itong si Pangulong Duterte doon sa Davao. At panahon pa ni DOJ Secretary Laila de Lima, ito mga kababayan, no, na mga pag-imbestiga nila. At bago yan mga kababayan, naging DOJ Secretary si Congresswoman Laila de Lima, ay siya po yung hepe, no, ng CHR, mga kababayan, na kung saan pumunta rin po sila sa Davao noon. At nag-imbestiga na rin po sila dito sa sinasabi nilang Davao Death Squad, mga kababayan, no. Mayor pa po dito si dating Pangulong Duterte, pero wala po silang kaso, mga kababayan, na i-final doon sa or dito kay Pangulong Duterte, dahil wala daw po talaga silang makukuhang solid na ebidensya, mga kababayan. So itong pag-iingay nila ay wala po silang talagang testigo at solid na ebidensya na magturo kay Pangulong Duterte, dahil sinabi nga ni PRRD, wala pong ganun, walang Davao Death Squad, walang AJK. Maging itong pagpasok ng ICC, mga kabayan, dito sa Pilipinas na pasikretong nag-imbestiga, no? Wala naman pong ginagawa si Pangulong Duterte. Hindi po sila pinakaalamanan. At itong si Matubato at Las Cañas, matagal na po silang nagsalita, mga kabayan, noon pa, pero wala naman pong ginawang masama, no? Wala naman pong nangyari sa kanila. Walang ginawa si dating Pangulong Duterte laban sa kanila. Although alam naman natin na yung handler niya, si Trillanes, mga kabayan, at itong si Senator Risa, no, Ontiveros, sila po yung may hawak dito sa mga testigo na ito sa AJK, mga kababayan, no, di umano na ginawa ni Pangulong Duterte. Ayan, doon pa yan sa Davao hanggang ngayon, mga kababayan. So yung isa ay namatay na, no, si alias Bicoy, parang namatay na ata doon sa Bicol, mga kababayan. So ito rin yung witness nila, or isa sa mga witness nila. At yung latest nga itong sa kay alias Rene na nag-recant, no, nagsalita na binayaran lang daw umano siya ni Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, para tumistigo laban dito kay Pastor Apollo Kibuloy at pagdawit dito kay Pangulong Duterte at kay BP Sara Duterte. Although idininay naman to, mga kababayan, no, ni Senator Risa Hontiveros na hindi totoo na binayaran siya, mga kababayan, at kusa daw po na nagsalita itong si alias Rene, kusang nag-reach out doon sa opisina nila. At yun nga, kinasuhan nga po niya itong si alias Rene at iba pang mga personalidad, mga kababayan, na nagpapakalat daw ng mga fake news. Ayan. So saan na kaya ngayon, mga kababayan, itong si Colonel Royena Garma, no? Kasi noong kasagsagan ng hearing, medyo mabigat din yung kanyang mga paratang, yung kanyang affidavit na talagang sinasabi niyang may reward system na nagaganap, mga kababayan, pag once na meron pong mapatay daw na mga drug addict, no, or mga drug related na mga cases. At balita ko nasa US na nga to, at inalok nga po siya, mga kababayan, na maging state witness, no, ng DOJ. Ayan, so yun nga yung sinasabi ni Bibi Sara na tanim witness, kumbaga, na kukunin ka naming witness at wala na po kang pananagutan, mga kababayan, kasi nalilink din to si Garma ng pagpas lang, no, doon sa isang PCSO board member. At kung magiging state witness siya ay wala na po siyang kaso, mga kababayan. Yun yung sinasabi ni Bibi Sara na kapalit daw ng kanyang kaso. So maging itong kay Matubato, si Las Cañas, ayan, itong si Colonel Asierto din, mga kababayan, na maingay rin nung mga panahon na yun, yung mga Quadcom hearing nila. Nasa ibang bansa din to si Asierto, puro ano sila sa pagdiin talaga kay Pangulong Duterte, mga kababayan. Yung kay alias Picoy ay parang hindi po tumalab, no, yung testimonya niya, mga kababayan. Yung alias Picoy hindi epektibo yung kanilang ang totoong narcolist, yung video ni alias Picoy, mga kababayan, na pinaano ni Trillanes, no, pinalabas ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Suspekto, mga kababayan, si alias Bicoy doon sa 3 counts, no, ng murder doon sa Bicol, sa Sorsogon yata, mga kababayan, no, yung mga biktima. At itong si alias Bicoy or si
Jomel De Leon Advincula. Ito yung tinuturing or itinuturong suspect, mga kababayan. At para po sa ating opinion, mga kababayan, ay noon pa man, no, sa panahon ni Secretary DOJ Secretary Laila De Lima, na kung saan siya isa sa mga pinakamakapangyarihan ng panahon na iyon, ay wala pong nagawa, wala pong kaso laban dito kay Pangulong Duterte. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang kanilang ginagawa, no? Talagang dinidiin pa rin nila si Pangulong Duterte, mga kabayan, dito po sa mga AJK na ito, no? Noon pa ito, hanggang ngayon wala pa, mga kabayan, at hanggang nakarating na nga po dito sa ICC, or dinala na nga po nila si Pangulong Duterte doon sa ICC. Wala man lang silang napatunayan na talagang si Pangulong Duterte ang pasimuno, no, ng mga patayan na ito, kasi lahat na lang ay nililink na po nila, mga kababayan, noon pa man. Ang dami na po nilang mga witnesses na ipinalabas, mga kababayan, nagsalita, pero wala po silang matibay na ebidensya at hindi po nila kinasuhan si dating Pangulong Duterte dito po sa Pilipinas na korte. Ayan, so yun lang po, dinala nila doon sa Dahig, Netherlands, si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. So ano pong opinion nyo, mga kababayan, no? Ano masasabi nyo dito sa mga statement ni BP Sara Duterte, itong mga tanim witnesses na ito, tanim kaso? Ayan, so please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.